Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, binastos, nako, grabe to, nagkainitan na sa Senado. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pag-usapan po muna natin itong si Congressman Paulo Duterte at si John Vic Remulla. Unahin na po natin itong si John Vic Remulla mga kababayan. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction to no? Gusto ko lang komentaryuhan kasi eto po ang sabi ni Remulla. 10 million reward money, malapit ng dagdagan, no? Kung ako mapikon, talagang dadagdagan ko yan. Sabi po yan ni John Vic Remulla, no? Ito po ay reward para sa pagturo, no? At pagtugis kay atong ang mga kababayan, no? Ang masasabi ko lang po dito mga kababayan, no? Ang idadagdag mo bang pera para sa reward na yan ay galing sa sarili mong bulsa? Kasi kung galing po sa taxpayers money, no? Baka kalabisan na po yan mga kababayan, no? Kasi meron naman po tayo bakit ang hirap, no? Hindi ba tayo napapatanong bakit ang hirap ni atong ang hanapin, no? Baka may nagtatago. Baka tinatago, no? Parang loto lang ito Pinapalaki ng pinapalaki tapos pag malaki na po yung reward ay okay na. Diba? Eto bigla ko lang naisip mga kababayan kasi 'di ba meron po tayong pulisiya na bawal po. Eto for example lang i-connect lang natin, okay? Meron po tayong policy ng no ransom, no? O hindi dapat magbigay ng ransom ang gobyerno, no? O kung mayroon pong nakidnap, for example lang ito for for educational purposes kung may matututunan tayo dito, di ba? Bakit pag reward? Pwede magbigay ng reward ang di ba? Pwede magbigay ng reward ang gobyerno, no? Ano po bang pagkakaiba ng reward sa ransom? Yung ransom, 'di ba? Kapalit naman din nun buhay, 'di ba? Dito buhay rin naman. Kasi nga para magtrabaho kayo, 'di ba? Kapag mag-rely na lang po sa reward na 'yan, napakaganda naman po palang ng buhay ng ating mga otoridad. May intelligence intelligence fund pa 'yan, 'di ba? May intelligence fund pa po sila mga kababayan, no? Anyway, what I'm trying to point out kasi dito mga kababayan, kung sarili ni Remulla na pera, sa sarili niyang bulsa galing, yung idadagdag niya dyan sa 10 million na yan, wala namang problema. Pero pag galing po sa taxpayers money, no? Para kasing hindi ginagatasan na tayo dito. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan, no? Samantala, bago po natin pasadahan si Congressman Paulo Duterte, ito i-play muna natin yung video ni former Congressman Defensor, no? Kasi si Saldico, no? Gustong mag-witness mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Nagpatuloy ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa ipinahin ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So, salamat po. Isiniwalat ni Mike Defensor na kung itutuloy ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, voluntaryo umanong handang maging state witness si dating Ilocos Sur Governor Zaldico. So yan mga kababayan, voluntary pong mag-witness si Zaldico. Ang problema nga lang dito mga kababayan,
Ito pong pahayag ni Congressman Paulo Duterte, no? Ito po. Sabi po ni Congressman Paulo Duterte, when you block, kasi blinak po nila no? Yung third impeachment na galing po kina Mike Defensor, blinak po, no? Hinarangan. Ito. Sabi po dito ni Representative Pulong Duterte, when you block a legitimate complaint using flimsy excuses, you only confirm one thing, may tinatago kayo. The House should not stop insulting the intelligence of the people. Tumindig kayo, gawin ninyo ang trabaho ninyo at igalang ang konstitusyon. Tama naman. Diba? At saka kailangan po nilang maging patas, no? Kasi, kaya lang sabi ko kahapon, no? Kung kay BP Sara ba ito, impeachment complaint, ganun din ba ang gagawin ninyo? Diba? Hindi ba ninyo tatanggapin? Nung nakaraan nga, na impeachment kay BP Sara, 3 impeachment rin yan, diba? Complaint. Tinanggap nyo ng tinanggap. Bakit ngayon? Mayroon pong nagrereklamo sa Pangulo, ayaw nyong tanggapin. Ano kayo dyan? No? Naglilingkod ba kayo para sa Pangulo? Or naglilingkod po kayo para sa taong bayan? Diba? Ayaw nila kasi magwi-witness si Saldico, mga kababayan. No? Saldico is still, stand, no? Doon po sa kanyang mga siniwalat, no? Hindi pa po nagbabago ang isip ni Saldico, hindi pa bumabaliktad, no? Ngayon, kung tumistigo yan, no? Baka katapusan na. Diba? Anyway, eto mga kababayan, pasadahan naman po natin to. Ito pong video, sabi po dito mga kababayan, no? Nako, nakarma na, Boying at Paul doon, sibak na sa pwesto. Disbar na. Deserve. Ito pakinggan po natin to mga kababayan. Mula po dito kay Sir Banat Bay. Ito. Mula po ito sa Political PH TV. Huwag ganun mga kababayan. Masyadong mainit ulo nyo. Po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon. Punta na tayo ngayon doon sa hearing kanina kasi doon kanina merong nag-aapoy. At dito, hindi nakalusot kay Marcoleta. Hindi nakalusot kay Marcoleta ang palusot ng DOJ. Nako, ano ba yan? Ano na naman nangyayari dyan? Grabe ho talaga yan, ha? Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Ulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Ang Kaya nga po, naging sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Grabe, binabastos ka, Marcoleta, oh! Marcoleta, parang oh! Kayo naman, wag ganun. Hindi naman binabastos. Kayo naman, masyado naman kayong mainit ang ulo ninyo, Wag ganun. Wag ganun, mga kababayan. Masyado mainit ulo nyo. Po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng, kaya nga nahihirapan sila Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon. Doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do
So sinasabi nung taga DOJ, only daw yung mga natanggap, yun daw ang magre-restitute. Ibig sabihin, magsosole ng pera. So mga natanggap. So parang, una tinatanggi mo na yan ay requirement, pero pag natanggap ka na, kailangan mo isole. So ano ba talaga? Hindi ko na-gets eh. Pasensya ka na taga DOJ ha. Hindi ko mag-gets eh. Una, tinatanggi mo na requirement yun. Pero ngayon, sinasabi mo pagka ikaw ay napasok na sa WPP, yung Witness Protection Program, kailangan mo nang i-restitute. Kaya nga ang ganda ng tanong ni Marcoleta dito. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Kaya hindi siya makalusot dito eh. Kasi ang gulo ng kanyang sagot. Is that true? only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? So, ibig bang sabihin, pag napasok sa Witness Protection Program, kailangan isoli yung pera? Yan ba requirement or hindi requirement? Yan ang tanong eh. Yan tinatanong eh ni Marcoleta. It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the Agreement daw. witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. So mga kababayan, sinasabing napakalinaw dito. Yung agreement daw, may agreement daw kasi sabi nitong taga DOJ. Yung pinagpipilitan niya between the DOJ secretary and yung tao na gustong pumasok sa WPP. Kasi alam mo, maraming pumupuna kay Marcoleta dito eh. Para daw kinakampihan niya si Diskaya. I don't think so. That's not the point here. Ang problema kasi, kaya paulit-ulit ko sinabi, pinost ko nga ito sa TikTok, pinost ko rin ito sa YouTube ko. Ito, makinig kayo. Any person na nag-commit ng kasalanan or quote-unquote corruption, basta wag lang ituro si BBM o di kaya si Romualdez pasok sa WPP. Nagiging bayani basta wag idadawit si Marcos at si Romualdez. Ganyan na nangyari doon sa mga DPWH official na aminado naman sila na nagnakaw, na meron silang porsyento. Yun nga yung nakakapagtaka eh. Aminado ito, mga to, ginawa ninyong witness ngayon. Bakit? Kasi nga, hindi itinuro si Romualdez, hindi itinuro si Marcos. Again, bahala kayo dyan kasi nasa witness protection program nyo yan. Pero ito ang point, bakit selective? Noong si Diskaya na tinuro si Marcos, si Romualdez, hindi nyo pinayagan. So ibig sabihin nun, double standard ang ginagawa nitong DOJ. Pagka tinuro mo si Romualdez, out ka sa WPP. Pero pag nagturo ka ng iba, katulad nito si Bernardo, na tinuro ang iba, wag mo ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si BBM, magturo ka na lang ng mas mataas sa'yo. Kasi ganito kung bakit ako nabusit dyan sa ganyang klaseng proseso. Bakit? No choice. Si Bernardo, kung hindi magturo ng iba mas mataas, o mas sabi nga mas nag-commit daw ng crime. So ikaw ngayon, na yung halimbawa lang, alam mo talaga na si Romualdez ang punot dulo nito. Paano ka ngayon lalagay sa WPP? Kailangan maghanap ako ng ituturo na iba. O sino pa bang mas mataas dyan na mas skandaloso? Walang iba kundi yung mga nakulong na dati. Na ngayon ay talaga namang sila ay acquitted po. They are acquitted by the court. Before, kasi nga po, sila ay persecuted dahil against sila kay Pinoy. Si Senator Bong Revilla Jr., against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ito. May ano ho siyang, hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya. At na-acquit siya ng korte. Don't ever forget na ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, easy target na siya. Easy target na siya. Kaya, etong si Bernardo, dahil nga, basta wag mong papangalanan si Romualdez, papasok ka sa WPP, kung ikaw ay nagnakaw, ngayon bayani ka na. Diba? Ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa bayani. Basta, wag mong ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si Marcos,
magturo ka na lang ng iba. Yung kapanipaniwala. Eh sino ba? Siyempre yung easy target. Si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, easy target. Tingnan nyo yung tatlong inaakusa. Hindi ko kinakampihan tong tatlong to. Pero tingnan nyo na lang magkaroon kayo ng utak. Si Jinggoy at saka si Revilla, pareho silang nakulong at na-acquit. Okay? Si Villanueva, taga Bulacan. Eh alam naman nating yung Bulacan ng isa sa quote-unquote masasabi nating malalang flood control. Di ba? Na ghost project. So silang tatlo, madali silang target. So ituro mo na lang yung tatlo na yan, sikat pa yung mga, siyempre artista yung dalawa. So sikat yan. Yung isa, anak ng pastor, sikat yan. It will be an issue. Pag naging issue yan, mawawala na yung kay Romualdez. Kaya nga kung seryoso talaga ang DOJ dito, bakit sinasabi ni Marcoleta, bakit hindi nyo pinapayagan ang Diskaya? Again, simple, very simple reasoning. Ano ho yun? Eh kasi si Diskaya, itinuro si Romualdez. Ganun lang kasimple. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nga sa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. Yun. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is it? parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. You cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there. How can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice, representing the DOJ and the WPP, and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi. At paulit-ulit ko din isasagutin. Paano ko hindi nagkasundo? Paano ko sinabi nung applicant, ay ayoko. Kasi wala pa namang court ruling, papayagan nyo ba? So ang problema nga dito mga kaubayan, what are the conditions, no? Na nagkasundo sila. Diba? Kasi hindi naman yun magkakasundo kung wala pong mga kondisyon. At yun na nga ang kondisyon, no? Magiging state witness sila, magturo lang sila ng magturo. Ha? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito mga kaubayan? Just comment down below. Kasi umiinit na po dito sa Senado mga kaubayan. Yan. No, abangan po natin ang mga susunod na mangyayari. Alright. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.